Okay? Sabi din dito, nature and nurture. Okay? Sa simplest term, pag sinabi natin na nature, it is an innate. Okay? Inborn. While yung nurture naman, it is acquired, learned. So, the genetic has something to do with us in our development. So, sa innate traits, pagkabata pa lang, andoon na. Di ba? Kasi, it will determine which rules you have to play in this world. Kapapasok din dito yung sinasabi natin na nurture, how your environment would affect us and as we walk on this world. Yung taong nasa paligid mo, you as a person, will be driven by some of the environmental factors. So this will contribute on shaping and developing yourself as a person on what kind of person you will become. Okay, he has begun to call his approach bioecological in years. So the developing person is embedded in a series of environmental systems that interact with one another and with the individual to influence development. So the developing person is embedded or put in a series of environmental system. Kaya dito sa Yuri, may tinatawag siyang different systems, di ba? Tayo, as we were in this world, ever since pagkabata natin, there are people around us. So, unang-una nakapaligid sa atin yung mga magulang natin, kapatid, kapitbahay, kaklase, teacher. So, in anywhere, di ba? In different environment, we interact or we are interacting with different people on somewhat these people might affect us, di ba? So, basta sinasabi dito, in place or institution with people in there, might influence the development. So, mamaya yung mga 5 systems. So, 5 system lang naman. So, the relationship between person and environment is on of reciprocal influence. Person, environment, from a dynamic, ever-changing system. So, yun. Meaning, both person and environment affect each other. So, hence, di ba, when people, for example, example lang to, di ba, when people are toxic, it will affect the kind of environment. So, when we are in a supportive environment, of course, it will affect us in a good way, such as in our emotional and as mas magkakaroon tayo ng mas magandang motivation. So, sabi dito, person and environment from dynamic, ever-changing system. So, pabago-bago ang panahon at nagbabago rin yung mga tao in terms of their age and priorities. Sabi nga nila, different person in different situations. So, we live in different environment. Sama na yung sa home, may iba't ibang klase ng pamilya, may negative and positive. Kaya, yun eh. Kaya hindi rin maganda na mag-judge tayo. So, next slide. So, ito yung Bronspen's linear bioecological theory dito sa diagram natin. So, kung makikita ninyo, as you can see, nasa center yung developing person. At kung makikita nyo rin, in the last system, yung chrono system. Naka-point din siya sa developing child. So, that's why, iisa-isahin natin yan para mas maintindihan ninyo. But first, dito muna tayo sa developing child. Okay? Doon sa center. Nakalagay age, sex, health, abilities, and temperament. Kasi unang-una, pinanganak tayo, di ba? Di naman ata tayo napulot lang sa tayo ng kalabaw, okay? So, as we live in this world, of course, nag-age tayo. Sabi nga nila, different age with different priorities. Okay? Kung nung bata ka, ang priority mo lang ay maglaro, maging doktor, or maging doktor kwak-kwak. Nung turn ka ng 20, iba na. So, sa sex naman, pagkapanganak pa lang, di ba, malalaman na kung anong sex mo. Is female or male. Iba-iba yung, then sa in terms naman sa sex, di ba, iba-iba rin yung priority and iba-iba yung development. So, kasi may tinatawag tayong sex-limited traits. Ito yung mga traits or physical features na meron sa lalaki at sa babae. Pero, yun na nga, but it can only express in one sex. So, which is, halimbawa, sa male,
yung lalaki at babae, meron silang breast. So, kaso, iba yung sa development sa babae. At syempre, yung sa priorities din, iba-iba din yung priorities ng babae sa lalaki. Diba? So, diba? So, yung sa paglaki naman, iba naman yung mga magiging priority. So, at syempre, sa abilities naman, ano ba yung mga meron ka na kaya mo or something na andyan sa'yo? Talent, skills, then sa health, sa mga bata, di ba? May mga bata na nasa lansangan, malalaki yung tiyan, pero kahit payat, malnourished, kasi their family can provide them a healthy life for food and home. So, doon naman tayo sa temperament. In my thoughts, this is about how we are going to handle the situations and how we are able to cope with it. So, how we react. So, incorporating this in bioecological theory ni Yuri, di ba, from that sense, na sinasabi, there is an interconnectedness within our environment. Kung paano at kung sino tayo on some reasons, our environment is going to define us or who will be, on what we will be. So, now we are going to the exciting part. Next slide. Next slide. Take are still there. Naririnig pa ba ako? Guys? Next slide. Next slide. So, yan. Ito na yung mga system na sinasabi ni Bronfenbrenner sa bioecological theory. So, ito yung 5 system. Meron tayong microsystem, mesosystem, exosystem, microsystem, chronosystem. So, i-exemplify ka isa-isa. So, next slide. So, ayan. Meron na tayong microsystem. So, madali lang siyang tandaan, guys. So, microsystem. This involves the interactions of the child and other people in the immediate setting such as home, school, peer group, and religion. So, yan. 'Di ba? Pinakauna-una talaga sa lahat, bago ka pa man sa school, unang-una yung family. Sabi nga nila, ito yung pinakauna nating paaralan. Kaya 'di ba, kadalasan sa subsidiary, ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Yan. Yan yung madalas, 'di ba? Kapag alam niyo na, kaya sabi nila kapag maganda yung pagpapalaki sa iyo, it will reflect sa kung sino ka. So in some reason, some of the things and some of unfortune, madalas nadadala natin sa labas. Ganun yung epekto ng pamilya sa atin. So, doon tayo una natututo at nag-i-interact. Syempre, yung sila yung unang naandyan nung pinanganak ka. Kaya kapag supportive ang family mo, you are eager to do things that you love. And yun, maganda rin yung epekto sa'yo. So, sa school naman, sabi naman, ito yung pangalawa nating tahanan. And syempre, naandyan si teacher and our classmate, right? So, dyan, din sila yung madalas na nakaka-interact natin. Si teacher as a role model, while yung mga classmates natin can also serve as our companion. So, yung sa religion naman, 'di ba, it is also affected by the family belief. Kasi kasama na yan kung, 'di ba, kung madalas kayong pumupunta sa church din. So, ito kasing religion, pwede dito din sa macro system. Pero, yun, mamaya yun. So, sa madaling salita, itong microsystem, okay, tandaan nyo, microsystem, this pertains in a direct influence in a child development behaviors and experiences. Kaya direct, kasi mismo yung bata, na kaka-experience. And this might affect her development, for example, sa behavior, na-acquire niya yung good behavior inside of their house. Some reason naman, kaya maganda, nag-check yung bata kasi baka sa school, nabubuli ng mga kaklase niya, kaya pala laging nahihiya. So, di ba, may mga direct influence sa mga classmates, di ba? We find friends, doon nag-start lahat sa emotional. Kaya, di ba, napaka-importante na piliin natin yung mga magiging kaibigan natin. Yung mga taong talagang makakatulong sa atin para mag-grow tayo, not that ipaparang doon sa'yo na mahina ka. So, yun. Direct influence siya. So, next slide. Yun yung microsystem. So, ito naman, mesosystem.
So this involves the interactions of various settings within the microsystem. Yung settings natin dun sa microsystem, yung family, school, peers, religion. So meron ganyan, meron silang interaction. So paano? For example, yung sa family and school, 'di ba? At school, our parents attend meetings. Sa atin, sa tingin nyo with the interaction of family and school, how does this may influence? 'Di ba? Ano ba yung napag-uusapan sa meeting? Basta dito sa mesosystem, the child is present, interacting. She's the one who experiencing parang the presence of parents at school is important para malaman nila yung progress ng bata. Yung mga magulang, mga active lalo na kapag meeting, 'di ba? Kasi gusto nila talagang malaman kung kamusta yung anak nila sa school. May mga nanay na kahit di meeting pumupunta talaga sa school. 'Di ba? Kasi parang may napapansin sila. Pero yung iba sa atin, na-judge natin kasi yung iba sinasabi pasip-sip na naman yan sa teacher. Baka ganun. Pero baka wala lang kang magulang yan, ganun. So may mga nanay, 'di ba, ganun. So sabi nga nung nag-attend ako sa seminar, sabi nung teacher, natutuwa daw siya kapag yung magulang nung estudyante nagtatanong sa kanya. So, ganun. So, in addition naman, di ba, sa religion, family and religion, paano? Kapag yung parents mo, nilalapit ka sa Diyos, yung pati ikaw, lumalaki na nakikilala mo yung Diyos. How does the interaction of family and the religion might affect the development of child? So kayo, di ba? Ano sa tingin nyo? Paano? Okay, you can answer that question in yourselves. So, yun yung mesosystem. Tandaan na dito sa microsystem, yung una, microsystem at mesosystem, okay, direct influence siya. Yung kaibahan lang, yung sa microsystem, tinutukoy niya yung immediate setting. Dito sa mesosystem, yun na yung interaction between the different settings. Family, religion, school, family, ganon. So, next slide. Okay, dito na tayo sa pangatlong slide. Next slide, Jake. Oops. Wala. Nakikita nyo ba? Ako lang ba Okay, so okay. Dito na sa exosystem. So, this involves the institutions in which the child does not directly participate but which have an indirect influence on the child. Yung nauna, direct. Ito naman, indirect. So, exosystem. So, ang example dito yung workplace ng parents mo. So, when you're busy at work, nawawalan ng time sa mga bata. Minsan naman, when your parents is in toxic workplace or something happened at work, which affect their mood. Diba? May mga ganyan. Sino may mga ganyan? Yung pag-uwi sa bahay, irritable, tas kayo napapagalitan. Sino dyan? Diba? May mga ganyan. Tas uwi sa bahay, irritable, tas kunting walang galit sa'yo. So, diba may mga ganyan? Diba? It has an indirect effect because of the environment. Yun na nga, toxic workplace, ay kung naman nagkakaroon ng overtime, wala nang time. So, another example, yung sa mga curricula, okay, yung sa school board, yung nakita nyo sa picture, paano? Diba, dyan, nag-uusap sila. Nagko-construct sila ng curricula, ano ba yung mga kakailangan ng mga bata, ano ba yon, yung mga, siguro, mga pangangailangan, mga resources. So, yan yung sa exosystem. Okay? Nakuha po ba? Anyone, nakuha po ba? Indirect influence siya, di ba? Nasa work. Hindi yung bata na yung nag-i-interact, yung parents nila. Tapos din naman sa school, yung mga teachers nag-aanoan. Pero wala din yung bata. Pero may direct influence dun sa bata. Okay? Indirect influence sa bata. So, next slide. Okay, macrosystem, represented by all the broader cultural and subcultural systems
that help shape relations in the child's microsystem, mesosystem, and exosystem. So, dito naman yung power of culture. So, ito muna, yung basic example ko muna dito. Sabi nga nila, Filipino people is known for being a family-oriented. Pamilya muna bago iba. Kaya naman, because of this culture, di ba? Actually, some laws are also influenced by this. Yan. So, di ba? For example, yung, di ba, dahil sa family-oriented na idea, na-influensyahan din nito yung uh, Republic Act. So, ito yung sa workplace. Di ba, kasama dun sa workplace is yung sa, ano yun sa workplace? Exosystem. So, sa exosystem, kasama yung workplace. So, ito, di ba, the Republic Act 11210, an act increasing the maternity leave period to 105 days for female workers with option for an additional 30 days without pay and granting an additional 15 days for solo mothers and for other purposes. Then yung article of the Labor Code of the Philippines, yung right to service incentive, yearly service incentive leave of 5 days with pay. Then yung paternity leave, kung manganganak na yung kung manganganak ka na tapos yung asawa mo, yun. Dahil dun sa law na paternity leave, is able to attend to during your delivery. So, kaya kinukonsider yung mga ganun, yung power of culture. So, di ba, again pa, another pa yung example dito is yung, di ba, sa bahay, si mama mo yung nasa bahay, hahanda ng mga pagkain, si papa mo nasa work, yan. Ang ano lang dito, yung ikaw, kasi dahil sa ano na dapat pag-aral ka lang, ganun. Kaya yung mama mo, yung papa mo nagtatrabaho, tapos gumagawa ng lahat ng gawaing bahay yung mama mo. Kaya ikaw, nag-aaral ka lang. So, ganun yun. So, diba, through the shared values, diba, napunta sa laws. Then, when it comes sa education, sabi natin, or madalas sabi ng magulang natin, italo yung pamana nila sa atin na di makukuha ng kung sino. So, examine how the educational system responds then to the needs of the people in the educational system. And of course, the government is trying their best para sa accessible, effective, and quality education. So, dito, ang tatandaan ninyo sa macro system is yung power of cultural, yung mga values, ganyan, yung mga beliefs na mga inaano. So, nakuha po ba? It covers the microsystem, mesosystem, and exosystem. So, next slide. Next slide. Mag-thumbs up kayo pag nakuha niyo. So, ito naman, chronosystem na actually yung chronology na ano nyo na yun. Kaya ito, parang kinuha to doon sa yung word na yun. Yung chronosystem. So, it is the dimension of time in relation to a person's development. Time can be relevant in different ways. One way time can be an influence is the timing of an event during a person's development. Kung yung macro system, cover niya na yung microsystem, mesosystem, and exosystem, itong chronosystem, para mas malaki yung sakop niya. It will mention all the system. Okay? Yung mga system na nabanggit ko kanina. For example, di ba? So, dito tayo para mas matandaan nyo. For example, yung sa matatag curriculum. Its way is not to demolish the K-12 curriculum, but to enhance or respond sa mga kailangan ngayon dahil sa panahon ngayon ng mga kabataan. Kumbaga, its main purpose is to enhance the K-12 education system. Okay? So, one factor is that, di ba, may mga pagbabago dahil dito sa panahon na to. So, dahil sa pagbabago, kailangan din nila. Di ba? Sa pagbabago, may mga bagong kailangan, kaya ganyan. So, doon sa nabasa ko naman, last time doon sa, sa meteorology namin, sa 21st century, the advancement of computer system. Other fields are parang consistent na rin yung paggamit nila ng technology. Yan, di ba? 21st century na tayo. So, na paggamit nila ng technology, paano ba? Actually, it has also an effect sa atin, di ba?
So, way back in COVID-19 pandemic, in times of pandemic, 'di ba? Tayo mga unang naapektuhan dito, 'di ba? Yung mga estudyante, tayo. And of course, yung interactions. At saka syempre yung mga trabaho, yung mga baka mga magulang mo wala ng trabaho that time dahil sa limited interaction. Kaya naman, there is a tendency that might affect the students, okay? Kasi nga yung workplace na, paano makakapag-provide, paano maski sa school, 'di ba? So, students, 'di ba, naapektuhan, bawal yung mga face-to-face in, interaction, kaya naman nag-develop yung DepEd ng tinatawag na yung mga different modalities, yung online class, modular learning, and blended learning. So, also yung stay safe and stay at home. So, di ba, dahil sa panahon, na naapektuhan pati yung mga interaction, kung paano yung bata, paano yung pag-aaral, paano yung niyan, development. And kumbaga, yung panahon, nagre-response. Okay? Ganon. So, nakuha po ba? Nakuha po ba? Anyone? So, next slide. So, very good. Nakuha ninyo. So, yun yung chrono system. Ano nga yun? Yung microsystem, mesosystem, yun yung may direct. Yung exosystem naman, indirect, macrosystem, yan. Tapos yung chrono system. Okay? So, ecological theory has encouraged some educational applications. So, ito, a curriculum of caring which encourages young people, students to help care for children of work parents, help families during time of crisis, and visit the sick elderly. So, meron ako dyan na peer tutoring, ganyan, peer-to-peer. So, dito rin, facilitate the entry of the children, the educational system by acquainting families with school personnel, encouraging activities when children are still preschoolers, samples high school and community, which help us Levi to build new school by saying that the school would be used by the community and stay open 17 to 18 hours a day. So, community can be used running track. So, team up new moms with experienced moms for advice support. So, yun, may mga seminar. So, para makapag, ano pa ng mga ideas, paano. Di ba? Para, yun, parang para sa atin na mga teachers na tayo, mga kailangan natin ng yung iba, di ba? Mga may experience sa atin para mas ma-develop or mag-improve pa yung teaching natin. So, para din sa mga moms is para magkaroon sila ng idea yung tama, mga idea ng tamang parenting, ganyan. So, next slide. So, field trips for young children to business area. So, each realizes that they have a stake in the future of the other. Fosters positive good feelings. Yan. Yung mga field trips. So, inducing businesses to create more flexible work schedules for parents. So, dito, ang sinasabi dito, dapat magkaroon ng balance. Dapat magkaroon pa rin ng time for family. Kaya naman, yung sa businesses, yung kung yung nagtatrabaho yung mga magulang nyo sa isang company, dapat aware din yung family, company. So, parang ganyan. Balance. Dapat may time sa work, time sa family. On-site daycare facilities. Of course, sa barangay natin may mga daycare, di ba? So, parents can maintain open, respectful communication with the child's teachers. Kaya importante yung mga parent meetings sa school. So, teachers can be aware of and sensitive to the exosystem, macrosystem that can affect the child's development. So, yun. Kasi may iba't ibang estado tayo. Yun. Iba-iba yung nasa iba't iba tayong estado ng pamilya, uri ng pamilya. Kaya dapat maging aware yung teacher sa atin. So, ang dito, sabi dito ni the more opportunity
a child has and the richer the child's experiences with his her environment, 'di ba? Yung meron silang safe environment, 'di ba? May enough resources sa schools kaya doon sa ecosystem meron na rin nabanggi ay oo. Tapos yun, enough resources. So, pag meron ganun, the more fully the child can develop all her potential, and the more likely it is that the child will grow up to be a caring, contributing, responsible adult. Kasi kung ikaw lumaki ka sa mga parasyabu, sa mga ano na pamilya, yun, baka lumaki ka rin na ano, tapos parang lumaki ka sa mga basagolero, ganyan, baka maging basagolero ka rin. Kaya parang dito, dapat doon sa different system pa lang, 'di ba? Magkaroon na ng mga ano, mga magandang sa family, magandang pag ano, parenting, sa ano naman sa school, yung lahat ng resources ano mga ano na i-ano. So, yun lang sa report ko. Sana may natutunan kayo yung 5 system na microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, and yung lastly is yung chronosystem. Thank you.